Si Elena ay isang simpleng manggagawa na nagmula sa isang liblib na barangay sa probinsya. Sa pag-aakala niya, sa Maynila ay matatagpuan niya ang mas magandang buhay na inaasam niya. Sa pangarap na ito, nagdesisyon siyang magtungo sa Quiapo, Manila upang subukan ang kanyang swerte. Ngunit hindi niya akalain na doon ay maghihintay sa kanya ang isang kakaibang pag-ikot ng tadhana na magbabalik sa kanya sa kanyang mga pinanggalingan. Sa isang mainit na araw, nagpasya si Elena na sumubok ng ibang landas sa buhay. Nangako siya sa kanyang mga magulang na babalik din siya pagkatapos niyang magtagumpay. May halong pag-asa at takot siyang inabot ang Quiapo, isang lugar na kilala sa mga halamanan, palengke, at mga espesyal na sangkap na makikita sa mga tindahan. Kasama niya ang kanyang mga bagong kaibigan na sina Jessa at Carlo, mga katulad niyang nagbabalak magtungo sa Maynila upang hanapin ang mas magandang buhay. Habang naglalakad sila sa Quiapo, hindi maiwasang matawa ni Elena sa ingay at kulay ng kanyang mga paligid. May mga nagtitinda ng kulay-kulay na tela, mga laruan para sa mga bata, at mga alahas. May mga nagsisigaw na nag-aalok ng mga espesyal na likido na sinasabing magdadala ng swerte sa mga taong bibili. Ngunit hindi niya alam kung ano ang totoong nangyayari sa kanyang paligid. Wow, grabe itong Quiapo, parang kaharian ng mga alahas, bulalas ni Jessa. Tumango si Elena. Oo, talaga. Akala ko pa naman puro sumpa lang ang naririnig ko tungkol dito. Ngunit habang patuloy silang naglalakad, napagtanto ni Elena na tila may mga tahimik na mga tindahan. Iba-iba ang mga tingin ng mga tindero, at tila may mga lugar na hindi inirerekomenda sa mga bagong dating katulad nila. Sa gitna ng makukulay na tela at alahas ay may mga lugar na parang hindi nararapat para sa mga bagong dating. Isang gabi, habang naglalakad sila pauwi mula sa gabiang pagtambay sa Quiapo, napagtanto ni Elena na tila may isang tindahan na palaging nakaabang sa kanilang daan. Ito ay isang maliit na tindahan na puno ng mga kulay-kulay na tela at mga butil ng bigas. Sa pinto ng tindahan ay may makapal na kurtina na kulay pula. Kakaiba ito sa mga karaniwang tindahan sa Quiapo. Nagdesisyon si Elena na tuklasin ang nasa likod ng makapal na kurtina. Binuksan niya ito at doon ay nakita niyang may mag-asawang nakaupo sa loob. Ipinakilala nila ang kanilang sarili bilang Aling Sayoni at Mang Juan. Magandang gabi po, ano ang inyong mga nais? Tanong ni Aling Sayoni, na may misteryosong ngiti sa kanyang mukha. Napaisip si Elena kung ano ang mga nais niya sa buhay. Gusto ko po sana ng mas magandang buhay para sa aking pamilya, sagot ni Elena. Nagkibit balikat si Mang Juan. Hindi namin makakamtan ang mga nais mo, ngunit baka mayroon kaming bagay na makakatulong sa iyo. Ito ay isang espesyal na likido na may kakaibang bisa. Binigyan sila ni Mang Juan ng isang maliit na bote na puno ng likido. Gamitin mo ito ng tama, at baka magdala ito ng swerte sa iyo, payo niya. Pag-uwi sa kanilang tinitirhan, nag-isip si Elena kung paano niya gagamitin ang espesyal na likido na ibinigay sa kanya ni Mang Juan. Isinilayan niya ito sa ilalim ng buwan at nagdesisyon na gamitin ito sa pag-aalaga ng kanilang mga halaman sa likod bahay. Sa mga araw na sumunod, namumuhay si Elena na may pag-asa na ito ay magdadala sa kanya ng swerte.
Ngunit sa kabila ng kanyang pag-aalaga sa mga halaman, wala pa ring nangyayari. Naging mas mababa ang kanyang morale, at sinimulan niyang isipin na wala ring silbi ang espesyal na likido na ibinigay sa kanya. Isang araw, nagkasakit ang kanyang ina. Malubha ang kanyang kalagayan, at kinailangan nilang dalhin ito sa ospital. Dahil wala silang sapat na pera, nagdesisyon si Elena na gamitin ang espesyal na likido na ibinigay sa kanya ni Mang Juan. Naging desperada siya na mangyari ang isang himala na magdadala ng kalusugan sa kanyang ina. Sa pag-aakalang ito ay walang mawawala, inalagaan ni Elena ang kanyang ina na naglalaho na ang lakas. Inilagay niya ang espesyal na likido sa kanyang bibig, at biglang naramdaman niyang parang may nag-iba sa kanyang katawan. Pumula ang kanyang mga mata, at naramdaman niyang may kakaibang init na damaloy sa kanyang buong katawan. Sa loob ng ilang minuto, gumaling ang kanyang ina. Nabuhay ito mula sa higit sa buhay. Ngunit hindi normal ang kanyang anyo. Nagdadalawang isip si Elena kung paano nangyari ang ganitong himala. Sa mga sumunod na araw, napagtanto ni Elena na ang kanyang ina ay hindi na kagaya ng dati. May mga gabi na nagigising siya sa mga kaluskos mula sa kwarto ng ina. Sa tuwing tatanungin niya ito, nag-iiba ang tono ng boses ng ina at tila mayroon itong kakaibang pag-uugali. Natakot si Elena, ngunit hindi niya alam kung paano haharapin ang sitwasyon. Isang gabi, habang naglalakad si Elena papunta sa tindahan ni Mang Juan at Aling Sayoni, napansin niya ang iba't ibang mga tao na nagpapakita ng kakaibang pag-uugali. May mga taong kumakain ng kakaibang mga nilalang sa lansangan, at mayroong iba na tila mayroong hindi pangkaraniwang anyo. Nang makarating siya sa tindahan ni Mang Juan at Aling Sayoni, walang siyang natagpuang tao. Sa loob ng tindahan, natagpuan niya ang iba't ibang mga gamit na tila may kinalaman sa pagpaparatang sa mga aswang. Natakot siya nang malaman niyang maaaring sila mismo ang mga aswang na pumapatay sa mga tao sa Quiapo. Napagtanto niya na ang espesyal na likido na ibinigay sa kanya ni Mang Juan ay may kaugnayan sa mga pagbabago sa anyo ng kanyang ina. Isinisi niya sa sarili ang lahat ng nangyari at nangako sa kanyang sarili na hahanapin ang paraan upang baguhin ang kanyang ina pabalik sa dati nitong anyo. Sa kabila ng kanyang takot, nagdesisyon si Elena na ipakita ang mga natuklasan niya sa mga awtoridad. Nang arap siyang matulungan ng iba pang pamilya na nasa peligro. Kasama ang pulis, nagtungo sila sa tindahan ni Mang Juan at Aling Sayoni upang hulihin sila. Ngunit sa kanilang pagdating, wala na ang tindahan. Tilad na parang bula ang kanilang pinagtataguan. Sa pangalawang pagkakataon, hindi niya alam kung paano nangyari ito. Ngunit alam niya sa kanyang puso na hindi ito ang huli niyang pakikipagsapalaran sa Quiapo. Sa huli, natutunan ni Elena na ang tunay na kaligayahan at tagumpay ay hindi matatagpuan sa kakaibang likido o kaharian ng mga alahas. Ito ay matatagpuan sa pagmamahal at pag-aalaga sa mga mahal sa buhay, at sa pagtanggap sa totoong sarili at sa kanyang pinanggalingan. Sa kabila ng lahat ng nangyari, patuloy pa rin siyang naniniwala na may magandang bukas para sa kanya, at para sa kanyang inang minsan ay naging biktima ng kakaibang pangyayari sa Quiapo.